Ako si Mercy de la Cruz, na dito nakatira sa Tondo, Manila. Sa akin po, nagmana talaga yung mga anak ko na may sakit na hika. Mahirap talaga dahil kasi yung pag-ginhawa mo, mahirap. Hindi naman kami nakakabili ng gamot, ngayon nang gawa ng mahirap nga sa mahal din ng gamot ngayon. Kaya hindi naman mabili yung para sa hika. Pupunasan ko lang siya ng tubig na malagamgam, tapos pinupunasan ko yung likod niya. Pinapainom ko na lang lagi ng tubig. Mahihirapan talaga sila. May kapitbahay na ako na matanda. Yun ang nagturo sa akin na sabi niya, dahil manghuli ka ng butike, iihawin ko daw yun. Ngayon, pag naihaw na daw yun, yung dudurugin daw yun ng kulay abo na. Yung nagkulay ng abo siya, hinalo ko sa sampurado. Pag nahalo ko sa sampurado yun, pinakain ko sa anak ko. Kunti lang din ilalagay mo. Di na nila nalasahan yun. Hindi ko sinasabi kasi pag nalalaman nila, intiman, hindi nila kakainin yun. Sa 10 taon na yun na pagpakain ko ng butike sa mga anak ko, mabisa naman yung pinakain ko sa kanya dahil gumaling naman yung anak ko na pinakain ko ng butike. Hanggang sa apo ko, gumaling din siya. Kaya naniwala ako na ang butike, gamot sa hika. Lex, ano ba yun? I'm sure gumaling Butiki sila kasi talaga? sabi nung lungs, butiki, ayoko yan. Natakot. Pero di ba may kwento dati naalala ko ng bata ako na sinasabi rin ng mga matatanda na kapag uminom ka ng dugo ng ahas at may asma ka, mawawala yon. Sabi. Wala ba nakarinig ng kwentong yon? Parang, Kita mo, alam din nila. parang somehow, parang kwentong barbero din. Ganon. I don't know, baka may something yung mga butiki, ahas, bayawak or something. Oh, parang mga exotic no? Yung mga pagkain daw. Di ba? Do you agree? Ikaw ba, narinig mo na yung ganitong kwento, Raisa? Yun, yung katulad yung kay Alex, yung dugo ng ahas. Oo. Sinasabi lang po namin ngayon mismo na hindi po ito gamot. Sinishare lang namin yung kwento ni ate. Karanasan mismo ni Aling Oo, Mercy. Yun yung naranasan niya. Dapat, kumonsulta pa rin sila sa doktor. Siyempre, siyempre. Muli natin balikan yung meron ka, Raisa. Up until now, by arrhythmia, arrhythmia. Oo. yeah. Anong ginagawa mo pagka inaatake ka ng arrhythmia? Minsan yung brown paper, doon ako humihinga. Para lang ma-relax yung... Parang ano to para rin yung panic attack di ba? Panic attack. Tapos humihinga siya doon sa loob ng Oo. brown paper. Kasi minsan nawawala ba... ng oxygen yung katawan ko eh. Ay, nako. Pero ako, mas okay pa yung lagundi ni Chef kanina, di ba? Mas gusto ang sarap. Masarap. Pero sa pagbabalik natin, Lex, first aid naman sa pag-atake ng asthma, ano ang dapat gawin? Yan na po ang susunod natin pag-uusapan sa pagbabalik ng Basta Everyday Happy! Sa mga nanay dyan na super talented at madiskarte between 20 to 50 years old, naghahanap po kami ng super nanay na bibida sa inyong mga telebisyon. Kaya so good na sa audition schedule na naka-plus sa inyong screen. Para pwede kayong kilalanin bilang Super Nana!